Bahagyang nagkasagutan sina Ilocos Norte Governor Imee Marcos at Representative Rodolfo Fariñas sa pagpapatuloy ng pagdinig kaugnay sa milyong-milyong pisong halaga ng tobacco excise tax na ginamit umano sa pagbili ng mga sasakyan. May ulat on the spot si Salima Refran. Sam? Rafi, nagpapatuloy ang pagdinig ng House Committee on Good Government sa House Inquiry sa paggamit ng Ilocos Norte Government ng 66 million pesos mula sa tobacco excise tax sa pagbili ng mga sasakyan. Dumadalo sa pagdinig ngayon si Ilocos Norte Governor Imee Marcos. Kasama niya ang kanyang inang si Ilocos Norte 2nd District Representative Imelda Marcos at ang kapatid na si dating Senator Bongbong Marcos. Kunay-question ng komite ang paggamit sa tobacco excise tax kahit hindi raw nakalagay sa annual investment program ng Ilocos Norte ang planong pagbili sa 115 na iba't ibang mga sasakyan. Ayon kay Engineer Pedro Agcawili ng Ilocos Norte Provincial Planning and Development Office, nakasulat ang planong pagbili ng mga sasakyan sa ilalim ng programang PIME o programa sa uunlad mga mamamayan sa ekonomiya at ekolohiya. Bahagyang nagkasagutan si Governor Marcos at House Majority Leader Rudy Fariñas. Giti Fariñas, wala raw detalye ng mga nasasakop sa programa ang PIME sa annual investment program ng probinsya, kaya hindi raw maaaring bigyan ng pondo ito, lalo na sa pamamagitan pa ng cash advance. Ayon naman kay Governor Marcos, citizen request program daw ito, kaya wala raw specified na mga proyekto. Dagdag pa ni Marcos, pauso lang daw ang PIME na pangalan ang gamit sa programa na tumutugon naman sa mga panawagang programa ng mga Ilocano. Tulad din daw ito ng programa noon ni Fariñas na RUDIF o Rural Urban Development Infrastructure Fund. Pero sumagot agad si Fariñas na wala naman daw pondong ginagamit sa mga programang ito. Muling giniit si Marcos na pinayagan ng COA ang pagbili ng mga sasakyan. Dumaan daw ito sa proseso at naisumiti lahat ng dokumento sa COA. Wala rin naman daw nangyaring suspension o disallowance na ginawa ang COA. Samantala, Rafi, nag-isa naman ang tinatawa ng Grand Star ang supplier ng mga sasakyan. Hindi kasi masagot ng mga dumalo mula sa Grand Star ang mga tanong ng mga kongresista patungkol sa mga papeles ng kumpanya, pati na ang proseso ng importation ng mga behikulo mula China. Kune-question din ang mga resibo ibinigay ng kumpanya na wala palang mga petsa at hindi rin nakasulat na cash ang binayad sa kanila. Pinasasagpinan na rin ng komite si Fabian Jo, presidente ng Grand Star Motors, dahil sa patuloy na hindi pagdalo sa mga pagdinig. Yan ang latest balanga dito sa Kamara. Maraming salamat, Salima Refran.